Sabi ni Ami, parang ang gumagalaw bilang presidente ay si HOR Martin Romualdez at ang First Lady. Well, speculation pa po yun sa ngayon. But the point here is, anong iba-brand nila? 'Di ba? Yun lang talaga ang tanong dito. Anong iba-brand nila? Samantalang wala pang major accomplishments, matatapos na ang pangalawang, isang taon at kalahati na ang nakakalipas. Bukod pa dito, ang tumatatak sa isip ng taong bayan, yung parang yung oppressiveness ng Kongreso, yung kababawan ng mga solusyon para sa atin, ayuda, price cap, market visit, hawak-hawak ng itlog, and so on. Yun ang nire-reseta sa atin. Sana, seryoso na naman, ang seryoso hina nila, bigay serbisyo. Kasi hindi yan rocket science eh. If you do the work, you complete your projects, and people will remember. Maraming salamat at pinagtsatsagaan niyo alauna ng umaga. Grabe. Ko pala ngayon. Normally kasi I really do work on these hours. So, magandang gabi sa inyo. Ay, magandang umaga sa inyong lahat. Alauna na pala. So, kanina, anyway, nag-post ako dun sa Luminous at ang nakalagay dun yung tungkol sa bagong Pilipinas. Ngayon, supposedly, dapat may launch today ng bagong Pilipinas, and na-delay na naman. In other words, na postpone, hindi po natuloy. Yung launch was supposed to be in Rizal Park sa grandstand, and there were several government agencies that were supposed to participate. Dadating sana ang Pangulo, and so on. Unfortunately, yun nga, dahil siguro tinatapos pa ng Pangulo yung kanyang quarantine, hindi na natuloy. Pero ano ba itong bagong Pilipinas? Well, medyo may distansya na kasi from the previous controversies, pero kung naaalala ninyo, dati may presidential advisor ba yun on creative communications. This was Mr. Paul Soriano. And basically, ang job niya was to do branding. Okay. Now, what is branding? Let me get the definition, ha? So, branding in advertising. A brand is how a company differentiates itself from peer brands. A brand can be thought of as the personality of the company, communicated through an identifying mark, logo, name, tagline, voice, and tone. So, what the administration wanted to do was to brand this administration. In other words, kailangan may Marcos brand, Marcos style of governance para yung achievements ay makikilala. So, bagong Pilipinas, ito ang napili na branding para sa Marcos government or sa Marcos administration. So, it is to define yourself as different from others. So, kumbaga, it signifies several things, no? Among others is that basically they want to distinguish itself. However, this is a government. Now, normally, of course, branding would be important for things like campaigns, for for electoral campaigns in particular. Duterte pa rin, sabi ni Lia. Okay, so the question is this one necessary? And two, why? Okay? Why the need to distinguish? Remember, one of the campaign promises was continuity. Now, of course, every president is different. So, the question is, what is this branding campaign and why is this significant?
Magiging mas mabilis ba ang serbisyo? Magiging mas maayos ba ang governance? Magiging ano ang mapapala ng taong bayan dito sa branding campaign? Ngayon, branding in recent years has been parang, how do you call this? Has always been like a catchword. We have to brand you. We have to do this. We have to do that. Now, I understand when you're selling a product, branding is essential, lalo na if your product is one in so many. Okay? Pero, what is the point of making a Marcos brand? Now, a brand will make you, oh sige, different. This administration is different. But people will always question, oh sige, how is this different? Well, we will look at differences like style of governance, achievements. You know, in government, what people are looking for is how what government does to benefit us. So, ano tong bagong Pilipinas? The brand will also reflect kung ano ang accomplishments, kung ano ang style trabaho dito. Now, ang nakikita natin distinctive about the Marcos administration is, of course, yung bihis. Diba? Yun yung pinaka-evident. So, we see that the president himself wears a light-colored shirt jack and then dark-colored pants. And nearly all cabinet officials are mirroring that brand because for a while that style because for a while it was required sa amin. Okay? So, pero dito, they came up with a logo, they came up with the term Bagong Pilipinas. I don't know if they will still have a slogan kasi alam ko nagkaroon ng parang ano ba yun, logo making contest. Ewan ko kung merong slogan making contest. So, o sige, may brand ka, pero ano yung nire-reflect ng brand na yon? So, you see the logo, it's a stylized flag na interwoven. Hindi rin maliwanag base dun sa nakikita natin, teka, ano ba ang pinapahiwatig nito? Furthermore, what is the point in branding kung wala kang accomplishments? Kung wala kang, halimbawa ngayon, given the dissatisfaction, gusto ba nila na magka-branding ngayon, ang tatatak sa isip ng mga tao, the Marcos brand has accomplished. Wait, what has it accomplished? Diba? Diba? So, grabe. Yung mga salita ninyo dyan sa medyo slightly mean na. So, for example, the Duterte brand of governance didn't need a logo, pero something was born out of it. Dahil dun sa kampanya, ginamit yung fist, it was the Duterte logo. But also, the style of governance was characterized by, the manner that President Duterte would talk, at saka yung bilis ng pag-deliver ng serbisyo at saka yung bilis ng pag-address ng mga issues. Halimbawa, build, build, build is part of the Duterte brand. Um, what else? Yung mga work, 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 yung mga ganyan. So nakikita ninyo na there was no need for an entire campaign. You didn't have to do that. There was a natural brand which came pa from the elections. There was no need to change it. We used the Duterte fist. So meron pang everybody would post for pictures with the fist and so on. It Yun yung brand. And then the style of governance was, yun na nga, build, 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 independent foreign policy, and so on. So, tayo naaalala natin, ano pa, free tertiary education, and it came to the point na nahirapan rin tayo sa branding kasi ang daming nangyari, ang daming, na-achieve. Free tertiary education, universal healthcare, and so on. We're not saying it's perfect, pero pag sinabi mong the Duterte brand, tough on drugs, compassionate to the ordinary person, and so on, di ba? Pag sinabi mong Duterte, alam mo na kagad. Pero nowadays, if you're going to brand the Marcos administration, masama yung timing.
Kasi hindi pa nga nakaka-establish kung ano yung mga accomplishments. So, yun nga. So, paano yun? At saka, nagbago siya. Na halimbawa, yung mga pinangako, continuity, independent foreign policy, and so on, nagkaroon ng disconnect. Unlike yung sa Duterte campaign, the feast was always perpetual in everything. Tapos, nadagdagan lang. May build, build, build nga, free tertiary education, and so on. Di ba? Sabi ni Eden, Duterte itself is a brand. When you mention Duterte, it's associated with efficiency, honesty, toughness, in a good way, and compassion. So, correct. I agree. And so, parang para sa akin, ang nangyayari ngayon is that they're going through the motions of branding. May logo, pero the logo, ano yun? Stylized Philippine flag? What are you telling us? Bagong Pilipinas. Ano ang bago? Bago in the sense na hindi nyo na tinuloy yung continuity? O bago in the sense na nagbago ka ng isip from the promises you made in election time to what is happening right now? So, what is the point in branding at this stage? Hindi nga ma-solve yung logistics issue sa ating agrikultura. Ang daming parang kumbaga cosmetic ito. May logo ka nga, hindi naman nagko-connect sa atin. May brand ka nga, wala naman tayong naia-associate dun sa brand. So, grabe yun. Hindi ko mababasa out loud yung iba kasi grabe eh. Oo. Um, so, meron pang, we understand that they're doing this on the cheap. Kumbaga, magla-launch sila sa uh, Rizal Park Grandstand sa Grandstand, 'di ba? Um, PCO ang gumawa ng working logo. Actually, PCO ang nagmamanage ng buong event. But I think, seriously, they should just devote more time to giving more information, to informing us about the accomplishments of the various departments and agencies. Um, 'Di ba? Mas makikita pa natin kasi sa totoo lang, posibleng a lot of our frustration stems from the fact na hindi natin alam kung ano ang nangyayari at ano ang naa-accomplish. So, 'di ba? Why waste your time? Or well, I get it. You want a branding campaign, but what are you branding? So, sabi ni Ione, coined after his father's bagong lipunan, mas importante pa ito. Wala pa ngang na-deliver na promises. Yes, and in addition to which, yung fathers niya, who had the bagong lipunan, was backed up by an entire philosophy. Bago siya nagbagong lipunan, bago pa yung mga ganyan, mayroon siyang sinulat na libro. Dito sa libro, in-enumerate niya yung kanyang vision. Diyan niya in-enunciate or diyan niya inilantad kung ano ang vision niya para sa bagong lipunan. So, yung mga concerns about housing and addressing all of the associated needs, productivity sa agriculture, nakasaad lahat yan. May filosofiya pa. So, the research had been done at malalim yon. So, yung bagong lipunan, merong plano na naka-associate with that. Dito, yung bagong Pilipinas, hindi maliwanag kung anong nasa likod nito. Ano ang filosofiya nito? Ano yung goals? Ano yung gusto nilang i-associate dun sa tatak? Puro tatak eh. Walang kumbaga, they're doing all the cosmetic moves. So, eh, so,
sabi ni Ricardo, bagong Pilipinas pero mabagal pa din, mahal pa rin ang bigas, produce, walang pabahay, mahal ang tubig at kuryente, etc. So, nasa na ang bago? O, yan. Di ba? So, pipili sila ng word na bagong Pilipinas, meaning, there's a shift somewhere. Meron tayong programa na magpapakita na bago, di ba? So, may bagong lipunan dati. At nakikita natin na, sige, parang ni-reorganize ang gobyerno. Merong Ministry of Human Settlements at associated with the Ministry of Human Settlements, lahat ng human needs. So, pag nag-build tuloy ng settlements or ng bahay, ng pabahay, and so on, hindi basta maglalagay ng bahay in the middle of nowhere or apartment complex in the middle of nowhere. Nandyan yung iniisip na yung trabaho, yung schools, simbahan, groceries, and so on. Lahat yan ay na-envision na. So, hindi lang ito housing, this was human settlements and addressing all the human needs, which included art, by the way. Okay? So, again, it seems to me na yung mga tao na in charge dito o yung whoever had the bright idea na mag-branding na ganyan, ay mababaw yung appreciation ng ganitong klaseng kampanya. Magka-campaign ka, for what? 'Di ba? Ano ba ito? Naghahanda ba sa susunod na eleksyon? Yan na ba yung catchphrase nila? Bagong Pilipinas? O, ito na ang Bagong Pilipinas candidates. But it does not say anything. Diba? It does not say anything about who we are, what we aspire to, etc. It doesn't even aspire to anything. So maglo-launch pa ng branding, magagastos pa tayo, probably wasn't expensive. But still, it seems to me an enormous waste of time. Ang daming kailangan ma-explain din ng mga tao na in charge. Why are we doing this? Kasi dun sa mga explanations nila, and they're very few by the way, is that this is so that we can be seen in a particular light. Okay. What light? Hindi po kaya bago na ang Pangulo, kaya bagong Pilipinas. I hear you. I hear you. Sabi ni Oseng, mahina sa update and feedback ng mga departments. Unlike before, real-time update sa progress ng infra from DPWH. Oo. Kumbaga, yung communications nila mabilis. And sino ba ang nagli-lead ng communications na yun? President himself with his full right? So, sabi ni Sano, and this is actually such a compliment, and from build, he did it because it was needed. This admin, however, puro salita at pero walang gawa. Almost 2 years, walang substantial na maipakita bagkus gusto privatization. Ayun na nga. Yun yung mga naaalala. So, ididikit niya yung brand dun sa mga naaalala. Anong naaalala natin? Yung PR fiasco called that's a huge public relations debacle. For me, yan po ang nakikita ko. Parang, whoa, really? Diba? And nobody's talking. Walang kumukontra. It's as if the two branches, the executive and the legislature, are both, kumbaga, they both want to show this kind of governance. Yung marahas, yung oppressive, yung high-handed and arrogant. Yun ang nakikita ng taong bayan. Tapos maglo-launch ka ng branding right after that. My gosh.
Sabi ni Ellie, yun na yung bagong kalbaryo ng Pilipinas, another dilawan in color red. Sabi ni Mullet, ayaw ng oligarchs na umunlad ang bayan at mamamayan at patuloy nilang nilulugmok sa kahirapan ang kawalan ng pag-asa. Sabi ni Jocelyn, dumadami na ang krimen. Yan ata lipunan na bago na iba sa nagawa ni FPRD. Sabi ni Eden, nanghihinayang ako sa association ninyo ni Attorney Rodriguez sa fake na administrasyong Marcos. Sayang ang inyong talent. Well, wala naman sayang. Serbisyo naman sa bayan po yan. Ito sabi ni Ma'am Marilyn, sumasahod Senado at mga kongresista ng mga tamad na korap pa si dapat i-impeach. Hindi po kasi impeachable ang mga legislators. Sabi ni Relda, ang bagong Pilipinas ay ang magpakulong ng taong nagtatanong lang kay... Ito, sabi ni... sino ba to? Well, Facebook user sa group ito. Ang problema sa gobyerno ngayon kapag nagsasalita press release, palaging nang bubola, matalino at mapagmasid ang Pilipino ngayon. Sabi ni Blank Page, single-digit poverty 2028. Catch-up plan policy ni BBM. Another budol. Sabi ni Erwin, bagong Pilipinas branding, there's not even one accomplishment that rings a bell to the masses. Masses only felt the change for the worse. Sabi ni Nazar, napansin ko lang na sa pamunuan ngayon at mga nakatalagang sek, kanya-kanyang diskarte, walang konsultasyon sa Pangulo at ang Pangulo naman tahimik. Sabi ni Ma'am Lucia, bagong Pilipinas talaga na madaling makulong ang magtatanong sa expenses ng Kongreso pero wala man lang smuggler at hoarder na nakulong. So kumbaga, ang branding connects the bagong Pilipinas brand to, so far, based on your comments, an administration of ineptitude. Or, if you look at Congress, parang oppressive. Sabi ni Ian, yung branding nakihitch sa branding government ng tatay niya. Pero epic failure, umpisa pa lang, just saying. Sabi ni Joey, wala naman yan sa ating topic for today. Gayon pa man, well, Attorney Glenn Chong would make an excellent witness. Kompleto siya sa lahat. Sabi ni Carlos Miguel 18, na-notice ko na every decision dapat ma-please niyang dilawan, parang hindi siya mapuna. Sabi ni Ellie, yun na ang bagong kalbaryo ng Pilipinas, another dilawan in color red. Oy, sabi ni Ami, ang ginagawa ng administrasyon ay pangako na mga ayuda na tag 5 kilong bigas at noodles. Parang ang sakit pakinggan nun. Pero iintindihan ko po kung ano yung sinasabi ninyo. So, di ba, ito na naman, nire-reseta naman nila sa atin. So, ano yung problema? Hirap sa transportasyon dahil mataas ang presyo ng gasolina, ng krudo. Hirap sa pagkain dahil may problema sa logistics. Hirap sa kuryente kasi una, napakamahal. Pangalawa, may plano pang tanggalin ng coal kaagad. Bukod pa nun, mataas nga ang presyo ng krudo at, well, hindi rin ganun ka-efficient yung mga power producers natin. Bukod pa dito, hindi pa dumadating o hindi pa nadidevelop yung ating mga renewables. So, ano pa? Tumataas ang krimen, tumataas ang gamit ng droga. So, kahit ganito nakatindi yung ating mga problema, ang nireseta nila parati ay ayuda, press release, ano pa yung iba? Ayuda, press release, denial, ayuda, press release, at ito nga, branding campaign. Slogan, logo, ay hala. Di ba? Ano ba yan?
Sabi ni Ma'am Marlita, masakit talaga pakinggan attorney, ginagawa nilang patay gutom ang mamamayan, nabigyan mo lang ng 5K bigas, ayuda. Oo, yun. Di ba? Kalaya na, meron pa, di ba? So ano yung mga sagot nila sa kahirapan natin? Ayuda, presis, magpasara ng SMNI, mag-launch ng branding campaign. Ano ba? May nakikita naman tayo, of course, to be fair, maganda naman yung mga bagong pulisiya ng ating agriculture secretary, pero polisiya pa lang yun at mga plano, wala pa tayong nakikita na accomplishment. In the meantime, pwede siyang i-free pass, kadadating pa lang niya. Kamusta naman ang ibang mga ang ibang mga kalihim ng iba't ibang departamento? May pa rin, di ba? Tingnan nyo. Ah, meron pa pala, market visits. So, ayan, nagkakaproblema, taas ng kuryente, taas ng presyo, hindi sinasagot ng DTI yung mga trade issues involving agriculture, pero dahil matataas ang bilihin, anong gagawin niya? Magma-market inspection. Merong isa pa dyan, hahawak ng itlog. Talaga? O raid. Raid, di ba? May problema ba tayo sa pagkain? May raid ang isa sa liderato dyan. Okay? May nagre-reklamo na hindi ko binabasa yung true emotion ng mga galit na tao. Kasi ganito yon. Kapag tayo ay natanggal sa social media, gawa nga ng language o i-diminish tayo ng reach, ano mapapala nun? Naiintindihan naman ng tao kung ano yung emosyon. Ang problema ng komento mo is pinipilit ako ay gumawa ng script mo. Ako ang mag-act out ng gusto mo. Alam nyo, kung gusto ninyo, pwede rin naman kayo mag-post sa mga walls ninyo. Bakit sa akin yung ini-impose yan? Binabasa naman at nakikita naman yung mga komento. May problema ba tayo dito? Ito, sabi ni Arnie, just like how Filipinos remembered Pinoy for the SAF 44 debacle, BBM will be remembered for ignoring Mindanao on December 2023. Sabi ni Ma'am Karen, unfortunately, dahil exposed ako sa mga issues sa ibang bansa, halatang puppet din si BBM ng mga more powerful countries kasi parehas lang ng script ng mga liberal-led countries ang style niya. It's good insight, ma'am. Sabi ni Ray, a lot of room for improvement if they want to. Pwede bang pigilan yung naiya na i-privatize? May magagawa pang paraan? What? Pwede ipa-TRO kung illegal. Pwede rin kasing patigil yan ng Pangulo, gawa ng kaya siya pumayag ay yung data na binigay sa kanya ay base sa ibang airport na dalawa ang runway. Hindi. Bakit di daw isinasa batas ang death penalty? Di ba pwedeng pagbotohan ng taong bayan ang batas? Well, pwede siyang people's initiative. Tandaan nyo, may death penalty na po tayo noon, pero nung naging presidente si Gloria Arroyo, pina-repeal niya. Sabi na natin nagsipagtaas ang presyo ng bilihin dyan sa Pinas. Tanong, ano bang solusyon ang ginagawa ng kasalukuyang admin sa pagtaas ng presyo? Parang wala akong nakita kung di nga lang. Well, to be fair, nag-price cap dun sa bigas. At ngayon, ginagaslight tayo na nag-work siya. Palibasa, karamihan sa kanila, hindi naman nagpupalengke. At very particular kinds of rice. So, hindi lahat ng bigas ay na price cap. Gayunpaman, wow! Kung marinig niyo, wow! Nag-work daw ang price cap, bumaba ang presyo ng bigas, pero pag pumunta ka sa palengke, ganun pa rin. Ano po update sa kanyang build more? Di parehas nung kay PRD nung may balita. Well, wala kasi rin tayong naririnig. So, isa siguro yun, kailangan na mag-improve sa Marcos administration ay yung communications. Dapat kung may nangyayari, baka naman sakali, di ba? Baka naman may accomplishment, hindi lang na i-report sa atin.
So, unlike dati, yung build, may website pa yan. Sabi ni Ian, dati real-time din ang sibak sa gobyerno, naka-national broadcast ang dismissal sa public servants. Duterte pa rin. Hallucinate sila. They need to be back in reality. Mahal pa rin ang bigas. O ano pa, fail pa rin ang logistics kasi tignan ninyo, yung mga magsasaka nagtatapon ng isip nyo, nagda-dump tayo ng pagkain kasi nakasing halaga ng kamatis. Bakit? Again, nag-fail yung logistic system. Hindi na ikukonta yung ating mga magsasaka direct sa merkado. Ang bumibili sa kanila, kadalasan ay mga nagpautang sa kanila na traders din, na maaari sabihin, sige, pag hindi nyo binigay yan sa akin sa murang presyo, maaari naman kaming magpa-import or maaari naman kaming bumili sa iba. Dahil nga, ang dami naman. Sabi ni Malet, hindi na build, kundi bit na lang. Sabi ni Arnie, let's accept the fact that PBBM is more of a follower than a leader. Nakikita ito ng mga under sa kanya kaya walang natatakot sa kanya. What? Sabi ni Kalyeng 72, bagong Pilipinas ngayon liban sa mga pagbabago na ginawa ni FPRD. Ano na nangyayari sa build on? Nasaan ang bagong Pilipinas ngayon? Dito says nakakaawa si VP Inday kasi hindi niya inaasahan na style dilawan din pala ang style ng pamumuno na sumira ng bansa. O, yun. Kailangan suportahan natin si VP Inday because she may be called to stand up and, and possibly question more. Kasi, sooner or later, hindi niya mai-ignore ang hinanaing ng taong bayan. Ganyan ang tatak Duterte, di ba? Nakikinig. Sabi ni Ben, walang clear na achievement si BBM, nga lang. Or kung meron man, hindi natin nararamdaman or hindi natin na-appreciate dahil nga sa kahirapan ng buhay. Legal ba sakaling ang sambayan ng Pilipinong gumawa ng petisyon? Kanino po kayo magpipetisyon? Kailangan po, ang makakapag-compel lang po sa Kongreso ay yung judiciary. Para sa akin, ang Cebu lang ang nakilalang nangangailangan ng murang bigas, paano na the rest of the country? Yes po, nakakasuhan po ang mga kongresista maliban lang para sa kanilang ginagawa in the course of committee hearings, privileged speeches, and so on. Kasi may immunity sila sa sinasabi nila sa mga okasyon na ganon. Sabi ni Arlene, they demand much kay VP Sara as DepEdsec pero pinopusasan naman sila. So muli nag-conduct ng branding campaign ang Marcos administration. At hindi nga lang talaga, alam niyo bang pornada ito, hindi, kumbaga ilang beses nang na-postpone ito bagong Pilipinas launch. Siguro, wala namang kasing pressing need to do it, kaya madali i-postpone. Pero pangalawa, parang ang feeling ko, they're going through the motions. Nagagawa sila ng branding campaign, pero sa totoo lang, mas dapat nakatutok sa accomplishment. Nang sa ganon, yun na yung brand mo, yung accomplishments mo. Sabi ni Joselito, sana matuto si PBBM sa nangyari sa admin ng tatay niya na nasira dahil sa tatay ni Speaker para kasing ganun ulit. Sabi ni Rolly, unahin niya bumaba ang kuryente at presyo ng pagkain, sapat na yun PR, maramdaman ang pagbabago. Iyan, you hit it right on the head. Nothing brands you better than your accomplishments, di ba? No matter what, pagka, you let your accomplishments speak for yourself. Yes, well, given naman yun LGUs should also be helping farmers. Nandiyan na nga po yung yung mga subsidy and all that comes from the LGU.
Sabi ni PRD number 1, ang ginagawa ni BBM is ruining his father's legacy. We better stop comparing him to the senior. Besides, if you think about it, Marcos Sr. had a lot of time to accomplish his projects. Sabi niya, ang employer ko na pulburon user, nawawala bigla pag may withdrawal, 2 weeks ang detox niya. What? On that note, oy, maraming salamat kay Louis Soriano para sa pagpapadala dyan ng super sticker. Sabi ni Mel, wala silang project kaya rebranding or sila nag-focus. Ala. So, pasensya na, medyo matatapos tayo ng maaga-aga ngayon kasi humihikab na ako at may karambola pa bukas. So, a few more comments and we'll go. Sabi ni Mercy, sama-sama tayo babangon, sigaw ni BBM nung eleksyon. Siya lang pala yun, hindi kasama taong bayan. Very disappointed. Sabi ni Marlita, yon the branding nakita natin kay PRD kaya hindi natin nakakalimutan. Sabi ni Ami, parang ang gumagalaw bilang presidente ay si H.O.R. Martin Romualdez at ang First Lady. What? Well, speculation pa po yon sa ngayon. But the point here is, anong iba-brand nila? 'Di ba? Yun lang talaga ang tanong dito. Anong iba-brand nila? Samantalang wala pang major accomplishments, matatapos na ang pangalawang, isang taon at kalahati na ang nakakalipas. Bukod pa dito, ang tumatatak sa isip ng taong bayan, yung parang yung oppressiveness ng Kongreso, yung kababawan ng mga solusyon para sa atin, ayuda, price cap, market visit, hawak-hawak ng itlog, and so on, yun ang nire-reseta sa atin. Sana, seryoso na naman, ang seryosohin na nila, bigay serbisyo. Kasi hindi yan rocket science eh. If you do the work, you complete your projects, and people will remember. Maraming salamat at sinamahan ninyo ako kahit ganito nakalate. And yes, we will try to do more lives ng mga ganitong oras.